Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, VP Sara sinabing ginamit lang siya umano ng kampo ni PBBM noong 2022 elections. Ginang sa Quezon, patay sa pananaksak matapos maningil ng utang. Koleksyon ng coin deposit machines umabot na sa 1 bilyon. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. May patutsada si Vice President Sara Duterte sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Sa press briefing ni VP Sara ngayong araw, sinabi nitong ginamit lang anya siya ng mga Marcos sa kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente para manalo si PBBM at mismong si Senator Amy Marcos ang pumilit sa kanyang kumandidato. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Dagdag pa nito na sinabihan niya si Senator Amy na itatapon ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea o WPS noong panahong pinagdidiskusyonan kung ililibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Sinabihan ko si Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kunin ko yung katawan ng tatay mo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Samantala, inamin din ni VP Sara na mismong ang kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing huwag siyang tumakbo sa pagkapangulo noong 2022 elections. Pinagsasaksak ang isang ginang sa barangay Bagong Bayan, Mauban, Quezon matapos umano itong maningil ng utang sa mga suspect. Batay sa ulat ng Mauban Municipal Police Station o MPS, nagtungo ang 42 anyos na si Michelle Pajarillo sa bahay ng magkasintahang suspect upang singilin ang kanilang utang. Ginamit umano bilang collateral ang nasabing bahay. Humantong ito sa pagtatalo ng babaeng suspect at ng biktima na naging sanhi ng pananaksak sa biktima. Isinugod pa sa ospital si Pajarillo, subalit idineklara itong dead on arrival. Kusa namang sumuko sa pulisya ang mga suspect na nahaharap sa kasong murder. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng barya na nakolekta sa coin deposit machines o CODM ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. As of October 11, nasa 1,889,490.24 ang total ng mga nakolektang barya ng simula ng proyekto noong nakaraang taon. Mahigit 260 milyon naman ang naideposit na barya sa mga CODM at umabot ng kabuuang 240,000 transactions nationwide. Ayon sa BSP, malaki ang naging tulong nito sa ekonomiya dahil na-recirculate ang mga barya habang nag-a-adjust ang bansa sa cashless transactions. Dagdag pa ng BSP, na plano pa nilang mag-install ng mahigit 20 CODM sa buong bansa sa susunod na taon upang madagdagan ang 25 CODM na nakalagay sa mga mall sa Greater Manila area. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.